Marcos. Paglagpas ng 2 taon, sisipain nila si Bongbong Marcos para maagaw ng Vice Presidente yung pagiging presidente ni Pangulo. Bakit po? Sabi ko, bakit kinakailangan na lumagpas pa yung 2 taon? Sir Almond Lee, Eseng Mariano, bakit kinakailangan lumagpas pa yung 2 taon? Kasi nga naman, kapag before 2 years, no, nung panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi na makakatakbo ang Vice Presidente sa pagkapangulo ulit. No? Mala style Gloria Macapagal Arroyo. Pagka 2 taon onwards, ang nagamit na ni Bongbong Marcos ay may pag-asa o may tsansa o pwedeng tumakbo sa pagka-presidente ulit ang Vice Presidente. No? Ganun pala style. Sabi ko, hindi ako naniniwala dyan. Chismis lang yan. Pero, nagkatotoo ho. Ano? Taong 2024, mga kababayan, bago mag-July, diyan sila umaano Diyan ho sila rumaratsyada Diyan po nila sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos Ano ho? Na wala pong kinatunguhan. Walang nangyari. Dahil hanggang ngayon po, si Pangulong Bongbong Marcos ay presidente pa din ho ng ating bansa. Ano daw po ba ang nilalaman nitong letter ni Caramil Madriaga na itinatanggi ng kampo ng Vice Presidente na hindi daw nila kakilala si Ramil Madriaga. Sabi dito, isang handwritten letter mula kay Caramil Madriaga, isang umaming bagman ni Vice President Sara Duterte ang nagsasabing may plano umanong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos at ipalit si VP Sara pagsapit ng taong 2025. Di ba ganun po yung ginawa nila? No, nagmautog-mautog sila. Nagmautog-mautog sila. Inumpisahan nila sa Davao. Madami pumupunta dati. Tapos nung napapansin, puro kasinungalingan at walang kwenta yung mga pinagsasasabi ni Rodrigo Duterte, wala nang pumunta. Hanggang ang naging ending po, mga kababayan, isang basketball court, covered na basketball court, ang nirerentahan nila, miski yung half court po, hindi na napupuno. Naubusan po ng taga-subaybay, mga kababayan. Ikaw ba naman, palagi mong maririnig doon sa mga dinadaluhan mong mautog-mautog, puro kasinungalingan, walang mga pruweba, hindi ka bababaklas ng suporta. Doon din po ako tinabangan. Sabi ng dating Pangulong Duterte, si Marcos, adik. Hinihintay ko kung maglalabas ng ebidensya. Wala naman palang ilalabas na ebidensya. Sabi ko, bahala na kayo dyan. Ayon sa ulat, ang sulat ay may petsang Abril 11, 2026. Sa naturang dokumento, inilalarawan ang umano'y mga pagpupulong noong November 21 kung saan tinalakay ang pagpapahintulot sa pagtakbo ni Marcos Jr. bilang Pangulo, ngunit kalaunan ay aalisin ito sa pwesto. Yan, ganyan na ganyan po. Yung narinig kong chismax dati, hindi ko pinaniwalaan. No? Hindi ko pinaniwalaan, pero ito nangyayari na nga po. 'Di ba? Sabi ni Cesar Pilar, tanggalin ang kultura ng mga Duterte, ang magbanta, magmura, mambastos at magsinungaling. Sa totoo lang po, mga DDS na lang po ang diyan, proud diyan. No? Yung mga DDS na lang po, yung ugaling barubal, no? Yun na lang po ang mga pumupuri sa mga yan. Nakita mo yung mga kandidato nila, etc. Yung mga nasa panig nila. Ano po sinasabi? Puro mga pagmumura lang naman No, sabi ni Mac Cruz, noong hinuli at sinakay sa eroplano si FPRRD, halata nyo ba si Sara halos walang kibo? Pero nung na-contempt si Zulaika, doon nagbanta si BOy. Pansin ko nga. Parang walang pakialam doon sa tatay. Pero doon kay Zulaika galit na galit. Totoo nga, no? Dagdag pa rito, nakasaad din umano sa sulat na may plano ring palitan si Marcos sa anumang paraan, no? At si Sara ang posibleng umupo bilang Pangulo na maaari pa ring tumakbo sa 2028 presidential election.
O kapag 2025, halos lagpas na yung 2 taon, o 10 taon na panunungkulan, 'di ba? Bilang presidente. Yun yung plano nila. Na 2026 na po ngayon, mukhang hindi nangyari. Mukhang walang nangyari, mga bossing, Chief Amo Sir, 'no? Ang nangyari, nakulong si dating Pangulong Duterte, nangyari nakulong na din si Marcoleta. Eh, sino kaya yung ibang mga susunod sa kanila? Mission failed, ika nga ni Inamo TV, mission failed ang mga Duterte. Isipin niyo na lang ho ano, kung sila pa din yung nakaupo hanggang ngayon, mga kababayan. Isipin niyo na lang ho kung sila pa din, yung namumuno sa ating bansa. Malamang buhay na buhay po siguro ang Pogo ngayon, 'no? Malamang, ano tawag dito, si Harry Roque nakakalaya pa at meron pa din hindi nabibigyan ng hustisya kagaya nung mga inagawan daw po ng lupa ni Roque, 'di ba? Buti na lang. Tapos mabuti na lang, si Presidente Marcos po ay hindi nagpapatinag, mga bossing. Mabuti na lang si Presidente Marcos ay hindi lelempot-lempot, 'no? Talagang may kamay na bakal. Tingnan niyo po kinakaharap ng Presidente Marcos ngayon. Oh, 'di ba? Sabi ni Inamo TV, "Naku, baka Batanes ngayon sa China na." At yun nga po, totoo, 'no? Yan ang pinapakalat daw po ng China, mga kababayan, 'no, na yung Batanes ay parte daw po nung kung saang parte ng, ano tawag dito, nung Taiwan, 'no? At etong mga DDS, aba, naalala niyo sila, mga bossing? Yung grupo nila ano, nila Banat Bay? Nung nakaraan lang nasa China itong mga ito, eh, 'di ba? Oh, nung nakaraan lang po, eh, hindi natin alam, baka mamaya bakasyon lang ang ipinapakita, pero may pag-meeting o merong mga, dinadaluhan na mga, pa-meeting doon sa China itong mga ito, mga bossing. Kung matatandaan niyo, ano ang sabi nung anak ni Juan Ponce Enrile? Merong tayong mga kababayan na tumatanggap ng, pera galing sa China para ipagkanulo tayo, 'no? Eh, mukhang itong mga 'to proud pa. Sinasabi dito ni Wozniak, "Pro China daw ako kaysa sa Amerika." Hindi na naman kailangan anuhin 'yan, tanungin 'yan, alam na namin, 'di ba? Aba, mas gugustuhin ko na yung na yun, ang China nagbibigay ng libreng tulay, oportunidad, trabaho at negosyo sa mga Pilipino. Eh, yang mga Amerikano na yan, missile na pampasabog ang binibigay. Ano pa ang gusto niyong gawin nila? Battleground ang Pilipinas? Ito po ang tatalakayin natin mamayang gabi, mga kababayan. Pagbalik po natin, pag-live natin, ganap na 8:00 ng gabi, mamayang gabi po. Muli po, ako'y magpapaalam muna. Maraming salamat and God bless po.